Sa mga oras na ito ay bumalik na si Simonyev sa kanilang headquarters, at sa sandaling ito ay agad siyang sinalubong ni Coach Choi. Sa pagkakita naman sa kanya, ay tinanong siya nito kung nakita niya si Coach si Gabriel. Sinabi naman niya na ito ay nasa kanyang opisina at kasalukuyang pinaplano ang mga squads para sa darating na second season. Pagkatapos ay tinanong niya si Simonyev kung ano ang gagawin nila. Sinabi naman niya na mayroon siyang ipapakilala na bagong core player. Habang naglalakad sila patungo sa opisina nito ay nakita nila na abalang-abala ang lahat ng mga empleyado sa pagsagot ng mga tawag mula sa ibang mga koponan na sinusubukang i-recruit ang ilan sa kanilang mga miyembro, ngunit sa kabila nito ay mariin nilang iginigiit na hindi ito nakapila para sa transfer. Samantala, matapos makarating sa opisina, ay tinanong ni Simonyev ang coach kung ano ang nangyayaring kaguluhan sa parteng iyon ng opisina. Sinabi naman ng coach na mayroong mga offer ang maraming team na i-recruit ang isa sa kanilang player na si Linayon, kasama na nga dito ang ilang team mula sa KB1 League at maging ang ilan sa ibang bansa. Dinagdag pa niya na kaya ganito ka-intense ang mga paghahanap ng mga bagong player ay dahil malapit nang matapos ang transfer season. Ang isa pa nga sa mga Arab team ay nag-offer pa ng $5 milyong para kina Linayon at Seungho bilang pares. Nang marinig ito ay sinabi ni Simonyev na grabe ang mga offer na ito. Ngunit nang tinanong ng coach kung ibebenta ba niya ang dalawang ito, ay agad niyang tinanggihan ang ideyang ito at sinabi na masyadong napakabarat ng mga ito. Samantala si Biom nang marinig ito ay naisip na napakabilis magbago ng isip ng kanilang club owner dahil kanina lamang ay parang nalalakihan na siya sa offer na ito, ngunit ngayon ay sinasabi niya na binabarat sila. Dahil hindi nila pwedeng ibenta si Seungho, sumang-ayon naman dito ang coach, at sinabi na bagamat si Linayon ay isa sa kanilang core player, si Seungho naman ay tunay na maaasahan bilang player. Binanggit din ng coach na noong tinuturuan niya ito ng ilang mga bagay tungkol sa strategy, ay napakalaki ng pinagbago, at nang iniangat nito bilang player. At maging ang pangunawa niya sa kanyang sariling superpower, at sa mga gamit nito ay lalong umunlad. Dahil dito ay naisip niya na magiging magandang partner siya para kay Simonyev dahil gusto nito ang biglaang pagbabago ng mga game plans. Samantala, matapos marinig ito ni Simonyev ay napangiti siya at naisip na dahil maglalaro na lang din naman siya, ay dapat na gawin niya na lang din ito na masaya at dahil dito ay nakaisip na siya ng iba't ibang taktika na kanyang magagamit. Habang iniisip pa niya ito, ay sinabi ng coach na dahil sa kakayahan ni Seungho ay maaari na nilang magamit si Daniel bilang benchmark upang mas masuri ang mga kakayahan niya. Sa kabilang banda si Simonyev nang marinig ang pangalan na ito ay napatanong kung sino ito. Nagulat naman ang coach at tinanong kung hindi ba niya kilala ang isa sa top 3 sa buong mundo. Binanggit din niya na ito ang kasalukuyang pinakamahusay na support sa buong mundo at kasama si Nathan at si Roy Mayer ay binubuo nila ang top 3 sa buong mundo, at ang kasalukuyang team niya ay ang Berlin Blitz, na pinamumunuan ng kanilang head coach na isa rin sa 7 heroes na si Emre Casa. Matapos namang marinig ang pangalan ng isa sa dati niyang kasamahan, ay agad na naalala ni Simonyev ang pagiging seryoso ng taong ito, at kung paano siya laging sinesermunan nito tungkol sa mga bagay-bagay. Naalala din niya noong minsan na pinagalitan siya nito, dahil sa kanyang palaging pag-inom. Na sinasabi na magiging masama ito para sa kanilang imahe bilang pinuno ng 7 heroes. Dahil dito ay naisip ni Simonyev na ang isang team na pinamumunuan nito ay siguradong napaka-istrikto. Naisip din niya kung paanong isa sa top 3 ay isa lamang support, dahil dito ay naisip niya na wala siyang pakialam kay Emre, ngunit na curious siya sa support na ito. Kaya napagpasyahan niya na panoorin ang mga laban nito sa libre niyang oras. Pagkatapos ng mga pag-uusap na ito ay binago ni Simonyev ang usapan, at sinabi na gusto niyang palitan ang player list para sa second season squad, at dito nga ay itinulak niya si Biom, at sinabi na gusto niyang ipalit ito sa isa sa mga manlalaro. Seryoso namang sinabi ng coach na kailan lamang ay wala siyang nakikita na kamangha-manghang abilidad dito. Sinabi naman ni Simonyev na huwag niya siya munang husgahan, dahil mamamangha siya pag nakita niya ang bagong kakayahan nito. Dahil para na rin silang nanalo sa loto dahil dito. Pagkalipas ng ilang araw, ay simula na ng second season,
At habang inaanunsyo ng announcer ang pagsisimula ng unang match para sa season na ito, ay binanggit niya na ang unang match ay magaganap sa pagitan ng YSM at GT Knights. Habang ipinapakilala ang mga manlalaro ng bawat koponan, ay sinabi ng announcer na sa tuwing nakikita nila na maglalaro ang YSM, ay mayroong bago sa kanilang lineup, at dito nga ay binanggit niya na ang bagong player na nadagdag sa kanilang starting player ay si Yunbyum. Binanggit din niya na ang player na ito ay personal na pinili ni Siomonyov, kaya nasasabik na sila sa magiging performance ng player na ito. Samantala habang naririnig ito ay nangingiti na si Siomonyov, dahil mga 10 minuto bago nito, ay kinausap niya si Seongho, at si Yunbyum, sinabi niya sa kanila na ang laban na ito ay magiging oportunidad upang ipakita nila ang bago nilang mga sarili. Binanggit naman ng coach na ang kasalukuyang core players ng YSM ay si Nayeon, Chungho, Jungmin, Namong Jihon, at Choyok. At ang 5 manlalarong ito ay binubuo ng isang tank, 2 melee dealer, isang range dealer, at isang support na mayroong 3 superpower. Idinagdag din ng coach na isa itong perfect team composition, at maliban na lang kung may mangyari na hindi inaasahan, ang 5 membro na ito ay kailangang maglaro ng magkakasama sa isang game. Pagkatapos ay tinukoy naman niya si Chongho at tinanong siya kung makakaya ba niyang magbigay ng command sa team na ito. Ngumiti naman ito at tumango sa kasinabi na yes sir at ipagkatiwala lang niya ito sa kanya. Matapos sabihin ito ng coach, ay si Seomonyov naman ay tinukoy si Byum at sinabi sa kanya na dahil ito ang kanyang unang laro ay hindi niya inaasahan ang kahit ano sa kanya at ang tanging hinihiling lang niya ay ibasura niya ang mga kalabang team. Pagkatapos marinig ang utos na ito mula kay Seomonyov, ay napalunok na lamang ito ng laway. Pagkalipas nga ng ilang sandali, ay nagsimula na ang laban. Sa sandaling ito ay binanggit ng announcer kung saan mangyayari ang labanang ito na tinatawag na reverse forest. Ang gubat na ito ay parang kuweba na mayroong malaking nagliliwanag na puno na nakabaliktad, at dahil dito ang karamihan sa mga halimaw dito ay mga Jardons na kumakain ng aura upang mabuhay. At sa tuwing lalapit sa kanila ang kanilang biktima ang mga halimaw na ito ay atakihin sila mula sa ibaba at maging sa itaas. At habang lumalapit sila sa kumikinang na puno, ang bilang ng mga Jardon ay patuloy na tataas at magiging mas malakas. Binanggit din ng announcer na ang pinaka-interesanteng parte ng dungeon na ito ay ang kumikinang na puno na sumusuporta sa buong dungeon ay ang pinaka-boss din ng dungeon na ito. Pagkatapos ng pagpapakilala sa lugar ng paglalaruan, ay binanggit niya na ang GT Knights ay kasalukuyang nahati sa isang 4-4-3 formation, kung saan ang Team 1 ay mayroong 4 na players, ang Team 2 ay mayroong 3, at ang Team 3 ay mayroong 4. Ito nga ang pinakamainam na distribusyon para harapin ang YSM na gumagamit ng skirmish tactics, dahil kahit matalo ang isang team ang natitira ay maaari pang mag-level up, sa gayon ay makakabawi pa sila. Samantala binanggit naman niya ang komposisyon ng YSM, kung saan nahati sila sa 2 team na mayroong tig-5 manlalaro, ngunit habang binibilang niya ito ay may napansin siya na isa na humiwalay sa grupo, at ito nga ay si Yunbyum. Naisip pa nga niya na marahil ay nagkamali ito sa pag-execute ng kanilang formation, habang naguguluhan naman ang mga manonood sa kung ano ang ginagawa nito, dahil alam nila kung gaano kahirap ang maghunting ng mag-isa sa katulad ng dungeon na ito. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkagulat ay inactivate ni Byum ang kanyang skill na Shadow Step, kung saan ang kanyang movement speed ay bumibilis ng 20% kapag nasa anino. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa team ng GT Knights, kung saan nagtatanong ang isa sa mga manlalaro kung hindi ba nila napapansin na parang kukonti ang mga halimaw dito. Sinabi naman ng isa pa niyang kasama, na marahil ay dahil hindi pa sila gaanong nakakalayo, ngunit pag nagdiretso pa sila, ay nasisigurado niya na dadami pa ang mga ito, kaya kailangan na lang nila munang mag-focus sa kung ano ang nasa harap nila. Habang abala pa ang mga ito sa paghahunting, ay nagulat sila nang mayroong isang pana na tumama sa tabi nila. Dahil dito ay agad nilang napagtanto na ito ay si Nayeon, at nandito siya para guluhin sila. Sinabi naman ng isa sa mga manlalaro na huwag silang mataranta, at kumilos ayon sa plano, dahil kailangan lamang nilang mahanap si Seongho upang mapigilan ang pag-abante ng mga ito. Habang sinasabi niya ito ay tumawa siya, at sinabi na mas maganda pa nga ang ginagawa nilang ito,
dahil ang pagpunta sa kanila ay malaking kamalian at tinawag pa nga niya ang team na kalaban na mga idiot. Dahil mayroon silang espesyal na sandata para sa Linayon combo. Pagkasabi nito ay agad na nagmadali ang grupo ng mga ito palayo, habang ginagamit naman ng isa sa mga ito ang kanyang superpower na detect, kung saan mararamdaman niya ang presensya ng kahit na anong nilalang sa paligid. Samantala si Nayon ay patuloy na pinauulunan ang grupong ito ng kanyang mga palaso, habang sinasabi naman ng mga kalaban na magpatuloy lamang sa pagtakbo at huwag huminto. Dahil ang damage na tinatanggap nila mula rito ay hindi naman ganoon kataas, habang nagpapatuloy pa ito ay binanggit ng kalaban na natagpuan niya na si Xiongho na nagtatago sa likod ng isang bato, mga 1 kilometro ang layo sa kanila. At nakakasigurado siya na ito nga ay si Xiongho. Matapos makumpirma ito ay nagdesisyon na ang mga ito na puntahan kaagad ang manlalarong iyon. Dahil kung mapapatay nila si Xiongho ay mapipigilan na nila ang skirmish tactics ng YSM. Samantala si Nayon habang pinapanood ang ginagawa ng mga kalaban ay ngumiti, at sinabi na natapos na niya ang unang step sa kanilang plano. Pagkatapos ay iniulat niya sa taong nakatalukbong, na papunta na ang mga kalaban sa taong nagtatago sa likod ng bato. Kinumpirma naman niya ito, at sinabi na kikilos na siya. Pagkatapos niyang sabihin ito ay dumating naman ang grupo ng mga kalaban, at pinatitigil ang taong nakatalukbong, dahil iniisip nila na ito ay si Xiongho. Pagkatapos ay nagsimulang tumawa ang mga ito, at sinabi na wag na siyang mag-isip na makakatakas siya, dahil ang kanyang running speed ay hindi uubra sa kanila, at ang kanyang mga kasamahan naman ay kasalukuyang abala sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Habang iniisip ng mga ito na nanalo na sila, nagsalita naman ang lalaking nakatalukbong at tinatanong kung sa palagay ba nila ay tatakbo siya, at pagkatapos nga nito ay tinanggal na niya ang kanyang suot. Matapos niyang gawin ito ay sinabi niya na bakit naman niya gagawin yon. Nagulat naman ang pinuno ng grupong ito dahil ang tao palang nakatalukbong ay si Choi na gumaganap bilang tangke. Dahil sa pagkagulat ng kalaban ay tinanong nito na kung siya ay nandito, sino naman ang gumaganap bilang tangke na nakita nila kanina. Habang iniisip pa niya ang mga bagay na ito, ay dumating na ang mga kasamahan ni Choi, at binanggit na tapos na sila sa kanilang paghunting at magre-regroup na sila ngayon. Sa sandaling ito ay napagtanto ng kalaban na si Xiongho pala ay nagbalat kayo bilang isang tangke. At dahil dito ay naisahan na naman sila ng YSM. Habang iniisip pa ito ng mga kalaban, ay inihagis na ni Xiongho ang mga sandata ni Choi pabalik sa kanya. Pagkatapos niyang gawin ito, ay ibinato naman ni Choi ang suot niyang bag patungo sa mga kalaban, at sinabi na isa itong regalo mula sa kanya. Nang masalo naman ito ng kalaban, at tingnan kung ano ito, ay nagulat sila dahil ito ay mga buto ng Jardun. Sinabi naman ni Choi na inipon nila ang mga ito habang naghahunting sila, at nang makakolekta na sila ng sapat na dami, ay inilagay nila ito sa bag. Sa sandaling ito ay makikita na ang bag na kanina ay puno ng mga buto, ay nagkaroon ng malaking puno na lumabas sa loob, at habang gulat na gulat pa ang grupo ng mga kalaban, ay bigla silang pinaluputan ng mga baging na nagmumula sa punong ito. Habang nangyayari pa ito, ay hindi ito pinalampas ng grupo ng YSM, at agad na sumugod para tapusin ang mga kalabang ito. At ganun-ganun na nga lang ay na-wipe out ang isang team ng GT Knights. Nagulat naman ang team leader ng GT Knights nang marinig na ang kanilang team 1 na na-wipe out, matapos itong maambush. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang kausap na tatapusin lamang nila ang kanilang paghunting, at magre-regroup na sila sa kanila. Matapos nito ay binanggit niya sa kanyang mga kasamahan, na kailangan na nilang magmadali, ngunit habang nasa gitna ng laban sa mga Jardun, ay napuluputan ang paa ng isa sa mga miyembro, at napamura siya, at sinabi na ililigtas muna nila ang kasama nilang ito bago sila magpatuloy. At pagkasabi nito ay agad siyang sumugod at ginamit ang kanyang espada upang putulin ang baging, na nagpangyaring mahulog ito sa lupa. Sinabi naman ng kalbo na buti na lamang at naligtas niya kaagad ito. Kaya lilinisin na lang nila ang lugar na ito, saka magtutungo sa kanilang mga kakampi, ngunit habang iniisip niya ito, ay napansin niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na winawasiwas ang kanyang espada sa kawalan. Habang pinagmamasdan niya ito ay minura niya ito, at sinabi na kukonti na nga lamang ang kanilang oras, ay kung ano-ano pa ang kanyang ginagawa.
Kaya sa pagsasaisip nito ay muli itong nagmura at sinabi na pagkatapos niyang linisin ang kalaban dito, ay sa kanya na lamang ito kakausapin. Pagkalipas nga ng ilang sandali ay tuluyan na nilang napaslang ang halimaw. Habang humihingal pa siya sa pagod para mapatay lamang ang halimaw, ay naisip niya na kailangan na nilang kumilos at magmadali patungo sa kanilang mga kasamahan. Ngunit habang iniisip niya ito ay napansin na naman niya na ang isa sa kanyang mga kasamahan ay nananatili pa rin na nakatayo at tila tulala pa rin. Kaya sa kanyang galit, ay sinigawan niya ito at sinabi na kahit alam na niya na wala na silang oras ay nakuha pa nitong magpetext. Nang mapansin niya na hindi ito nagsasalita, ay hinawakan niya ito sa balikat at galit na tinanong kung nakikinig ba siya sa kanya. Ngunit matapos niyang gawin ito ay unti-unting naglaho ang katawan ng manlalarong ito. Habang nagugulat pa siya sa nangyari, ay narinig niya na ang isa sa mga manlalaro ng YSM na si Biom ay nakapagbigay ng 1 kill. Ibig sabihin ang kanyang kasamahan ay napatay ng kalaban. Pagkatapos niyang maisip ito ay agad siyang lumingalinga at pilit na hinahanap ang kinaroroonan ng kalaban dahil wala naman silang naramdaman na lumapit sa kanila. Ngunit habang natataranta pa sa pag-iisip nito, ay isang anino ang unti-unting lumapit sa isa pang kalaban at sa sandaling ito ay biglang lumitaw si Biom sa likuran at nagsagawa ng isang mabilis na pag-atake na agad namang ikinasawi ng kalabang ito. Nang maninig ng kalbo ang nangyari sa kanyang kasamahan, ay agad itong napatingin, at dito nga niya nakita si Biom na ngayon ay nagsisimula ng muling magtago sa anino. Sa kabilang banda habang ginagawa ni Biom ito, ay napamura siya dahil nakita na siya ng kalaban na ito. Samantala ang kalbo matapos malaman ang kinaroroonan ng kalaban, ay napagtanto na may kakayahan ito na magtago sa mga anino, at naisip pa niya na ngayon lamang siya nakarinig ng ganitong klase ng abilidad. Habang hinahanap pa niya kung saan ito muling lalabas, ay muling nagsagawa ng atake si Biom mula sa likuran ng kalbong ito, ngunit bago pa niya ito matamaan ay agad na nagsagawa ng pagsalag ang kalbo gamit ang kanyang shield, na nagpatalsik naman kay Biom. Habang inaayos pa niya ang kanyang balanse, napagtanto ni Biom na hindi ito madaling kalaban, dahil masyadong mabilis ang reaction time nito, dahil dito ang kanyang mga palihim na atake, ay hindi uubra sa taong ito. Habang iniisip pa niya ito, ay napatanong siya sa kanyang sarili kung ano na ang kanyang dapat gawin. Dito nga ay naalala niya ang sinabi sa kanya ni Xiaomonyiob noong nagsasanay pa sila, kung saan tinatanong siya ni Pedro kung ano sa palagay niya ang mangyayari kung pumalya siya sa kanyang palihim na pag-atake. Sinabi naman ni Biom na wala na siyang choice kundi makipaglaban dito ng harapan, at dahil nga sa kanyang mababang stats, ay matatalo din siya sa huli. Ipinaliwanag naman ni Xiaomonyiob na yun nga ang normal na mangyayari, ngunit sinabi rin niya na mali siya dito. Habang naguguluhan pa si Biom kung ano ang ibig niyang sabihin, ay sinabi ni Xiaomonyiob na sa isang labanan, ay walang sigurado, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ay sumingit si Biom, at tinanong kung ano ang kanyang gagawin para matalo ang mas malakas na kalaban kaysa sa kanya. Sinabi pa nga niya na ito ay imposible. Matapos ang mga pagrereklamong ito, ay bigla siyang sinipa ni Xiaomonyiob, at sinabi na patapusin niya muna siya sa pagsasalita bago magreklamo. Habang naiiyak-iyak pa ito, ay tinuloy na ni Xiaomonyiob ang kanyang sinasabi, at sinabihan ito na gamitin ang kanyang ulo upang mag-isip. Habang nangangatwiran na naman ito, dahil sa kanyang mababang stats, ay ipinaliwanag ni Xiaomonyiob na ang una niyang dapat gawin ay bawasan ang mga pagpipilian ng kanyang kalaban. At ang isa na nga dito ay kung susubukan niyang magtago sa mga anino at maghihintay bago umatake. Matapos sabihin ito ay tinanong niya si Biom kung ano sa palagay niya ang sunod na gagawin ng kanyang kalaban. Sinabi naman ni Biom na ito ay mapipilitan na pumunta sa lugar na walang anino o maghihintay na lamang na lumabas siya mula dito. Ngumiti naman si Xiaomonyiob at sinabi na tama siya. At base sa dalawang pagpipilian na iyon, ay makakagawa na siya ng kanyang posibleng hakbang para dito. Dinagdag pa ni Xiaomonyiob na ito na rin ang kanyang pagkakataon para gawin ang isang obvious na palihim na attack, at dahil na rin dito ay kakailanganin niya ang isang crossbow at isang short sword bilang kanyang sandata. Nang makita naman ni Biom ang mga sandatang ito ay nagreklamo na naman ito, at sinabi na ang gusto niya ay long sword. Pinagalitan naman siya ni Xiaomonyiob at sinabi na tumigil muna siya sa pagrereklamo at patapusin muna siya sa kanyang mga sinasabi.
Dito nga ay sinabi ni Xiaomonyub na wala siyang talento sa paggamit ng mga longsword katulad ni Jihon, kaya kailangan niyang pasimplehin ang kanyang paraan ng pag-atake, at iyon lamang ang kailangan niyang gawin. Sa sandaling ito ay bumalik na siya sa kasalukuyang labanan, at dito nga ay tumalon na siya mula sa anino na kanyang pinagtataguan hawak ang kanyang crossbow. Nang makita naman ito ni Xiaomonyub ay naisip niya na bagamat ang isang crossbow ay mayroong mas malapit na range, ay mas madali naman itong gamitin at malaki din ang tsansa na tumama ito. Naisip din niya na dahil ito ay isang short-range damage dealer, magiging madali na para sa kanya na gamitin ito. Kasunod nito ay pinakawalan na ni Byum ang mga palaso patungo sa kalaban, ngunit madali lamang itong nasalag lahat ng kalbo, gamit ang kanyang shield. Ngunit sa pagkagulat ng kalbo ay matapos itong umatake, ay muli na naman itong bumalik sa kanyang anino at agad na nagtago dito. Habang pinagmamasdan ito ay napaisip siya na marahil ay nahihirapan pa ito, dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na makapaglaro sa isang opisyal na laban. Habang iniisip pa niya ito, ay agad na lumitaw si Byum mula sa likuran, gamit naman ang kanyang short sword, at naghahanda ng muling umatake sa kalbo. Ngunit nang gawin niya ito ay muli na namang nasalag ng kalbo ang kanyang mga atake gamit ang shield. Samantala si Xiaomonyub, na pinapanood ang lahat ng ito, ay sinabi na bagamat pakiramdam niya ay hindi gumagana ang kanyang mga pag-atake, ay hinimok pa rin niya ito na huwag sumuko, dahil kung gagawin niya ito ay darating ang pagkakataon na magtatagumpay siya. Pagkatapos nito ay muling nagsagawa ng pag-atake si Byum, at ngayon ay nagmula ito sa harap. Nang makita naman ito ng kalbo, ay nagsagawa rin siya ng kanyang counter, ngunit nang magsasalubong na ang dalawang ito, ay biglang napatid si Byum ng isang bato, at nadapa. Nagulat naman ang kalbo nang makita ito, dahil matapos itong madapa, ay unti-unti itong lumubog sa kanyang anino. Samantala si Byum ay hiyang-hiya sa kanyang nagawa, dahil sa gitna ng laban ay nadapa siya. Iniisip pa nga niya na kung alam lamang niya na mangyayari iyon kay tumakbo na lamang sana siya. Sa kabilang banda ang kalaban ay tila nagkamali sa pagkakaintindi sa pangyayaring ito, dahil sinabi nito na inilalabas na ni Byum ang kanyang tinatagong ability ng ganito kaaga. Sinabi pa niya na nasorpresa siya nang malaman na nagagawa nitong magtago sa sarili niyang anino. Nang marinig naman ito ni Byum, ay maging siya ay nagulat at naisip na na-misunderstand siya ng kalabang ito. Dahil dito ay naisip niya na maaari niyang magamit ang sitwasyon na ito upang magamit ang isa sa kanyang mga kakayahan. To be continued sa Part 11. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.